Sinisisi ni Janet Lim Napoles sa mga mambabatas ang pork barrel scam. Hindi naman daw kasi ito mangyayari kung wala raw mga senador o kongresistang nag-alok ng kanilang Special Release Order Allotment o SARO para sa kanilang PDAF. Nakatutok si Mariz Umali. Kuha ito kamakailan kay Janet Lim Napoles sa loob ng kanyang kwarto sa ospital ng Makati. Si Napoles nakahiga at nakaswero habang nagpapagaling matapos operahan sa matris. Ang sabi ng kanyang mga doktor, nabinat si Napoles dahil daw sa pagtapos ng listahan ng masangkot sa pork barrel scam. Kaya humihiling na ma-extend ang kanyang pananatili sa OSMAC at huwag munang ibalik sa kanyang detention cell sa Fort Santo Domingo. Hinihintay pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsusumite ni Janet Napoles ng kanyang affidavit tungkol sa kanyang nalalaman sa pork barrel scam. Sabi ng kampo ni Napoles, sa Lunes pa raw kasi niya ito matatapos dahil daw sa kanyang health condition. Ang sabi dati ng kanyang mga abogado, hindi raw si Napoles ang pinaka-guilty sa scam. Nang tanungin ng GMA News sa pamamagitan ng text kung sino sa tingin ni Napoles ang pinaka-guilty, ang sagot ni Napoles, ang mga sangkot daw ng mga mambabatas. Hindi raw kasi may sasakatuparan ang pork barrel scam kung wala raw mga senador o kongresista na mag-aalok ng kanilang SARO para sa kanilang PDAF at makikipag-ugnayan sa mga implementing agency para pumili kung saang NGO ilalagak ang PDAF nila. Isang panuntunan para matanggap bilang state witness, hindi dapat siya ang pinaka-guilty. Sa text message, sinabi ni Napoles na kung di man siya pumasa bilang state witness, patuloy pa rin daw siyang magsasabi ng totoo bilang pagtupad sa pangako niya kay Archbishop Soc Villegas at ilang obispo. Giit din na Napoles na hindi raw siya nagsasakit-sakitan. Ilang araw na raw siyang dinurugo at mapapatunayan daw ito ng mga doktor niya. Pero di sang-ayon ang mga whistleblowers sa sinabi ni Napoles na ang mga mambabatas ang pinaka-guilty. Si Napoles daw kasi ang utak ng scam na ito. Sa pananaw po kasi namin dyan, siya po ang pinaka-guilty sapagkat yun nga po, siya po ang allegedly dyan sa ating mga complaints, sa ating mga ebidensya. Lumalabas, siya po ang arkitekto, siya po ang operator, siya po ang corruptor ng public officials. Kung meron mang ibang principal, maaari rin po yan. Sapagkat marami namang klaseng principal. Principal by direct participation, principal by inducement, or principal by indispensable cooperation. Maaaring may iba. Pero hindi po pwedeng hindi siya principal. Ang gusto raw sana ng mga whistleblower ngayon, kumuha ng ibang doktor na pwedeng tumingin kay Napoles para masiguro ang kalagayan nito. We don't want anything bad to happen to anyone naman. So, kung talaga pong nagdurugo siya, we leave it up to the court. Kung i-allow na siya na mag-stay, siguro marapat na suriin mabuti yung basis na naging diagnosis at methodology para dumating yung recommendation ng mga doktor, yung ganong conclusion. Alright. Para mapaliwanagan tayo at matanggal yung agam-agam sa publiko. I asked someone to check on her and nakita naman kahapon na naka-dextrose because nagkaroon daw ng bleeding. So it sort of slowed down the work. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.